Hello guys, good morning. Magandang araw sa ating lahat. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa single phase na supply. Alam niyo ba guys, mayroon tayong dalawang klase ng single phase. Tinatawag natin na single phase 2 wires at single phase na 3 wires. Pero bago yan guys, pakinggan muna natin yung history. Paano nangyari ito? Para malaman ng iba na hindi ano ba talaga ang ginagamit natin noong sinasakop pa tayo ng mga Amerikano or during American colonization. Sa panahon nila guys, lahat ng kuryente na gamit nila ay kadalasan 110 volts ang mga appliances at iba pang devices. Sila nagpauso ng single phase 3 wires. So ano ba talaga ang single phase 3 wires? Yung single phase 3 wires na kadalasan ay ginagamit ito sa Metro Manila at other urban areas sa kagaya ng base militar ng Amerikano sa Subic Bay. So ang system na ito ay ginagamit na lumalabas yung mga voltahe ay 120 volts, 240 volts. Minsan tinatawag nila ito na split phase system or center tapping. Merong neutral, earthig, ganon ang tawag na doon. Ang sistema na ito ay na-adapt natin noon na wala pa tayo masyadong gamit na kuryente. Ngayon guys, paano ba lumabas ang 120 volts at 240 volts? Ngayon, meron tayong diagram. Ito guys, so unahin muna natin yung single phase 3 wires ng gamit natin noon. Meron akong ginawang diagram, block diagram na transformer no lang ginagamit noon. Gaya nito. Kung makikita nyo, mayroon tayong ginagawang diagram na mayroong line 1, neutral at saka line 2. Ito guys, basihan lang natin sa transformer na ginagamit ngayon. So halimbawa ito X1, X2, X3. Yun ang tatlong linya na tinatawag natin center tapping kasi mayroong neutral sa gitna. So guys, paano ba lalabas yung voltahe dito? Ganito yun guys. Dito sa line 1 at saka sa neutral, itong conductor ng line 1, ito yung neutral. Ang lalabas dito ay 120 volts. Ngayon naman, babasihan din natin yung neutral at saka sa line 2, ang lalabas din ay 120 volts. So ito guys, explain ko lang konti. Para itong 3 phase, pero nakaiba lang sa 3 phase dahil ito, yung neutral, conductor yan. So itong 120, binabalance kasi nila guys, na pag may supply na 120 sa isang appliances, kailangan ito mayroon din itong load para makuha niya yung parehong mabalance niya yung pasok ng kuryente. Ito ngayon guys, kung papaano rin papalabasin yung 240 o 230 volts. Itong 120 ganito doon at saka ito dito sa line 2 may 120 at 120. So kung i-combine natin yung line 1 at saka line 2, lalabas dyan yung 230 volts. So dito, itong 240 volts guys, ginagamit na ito noon sa Metro Manila. Ito rin yung ginagamit nila.
at tinatawag dito na line to line kasi ito naman kasi live, so nagiging line to line. Yung neutral ngayon ay ginawa na lang ito kasi ground, kina-ground kasi ito guys. Ito ungrounded, unearthed, o ungrounded, pareho yan sila dalawa. So it means na ito hot wire, ito hot wire. Tapos ungrounded. Unground. Ito rin unground. Excuse. So yan ang ginagamit natin voltahe noon. Mayroon silang 120 volts na magagamit. Mayroon ding 230 volts na kuna nila ng kuryente. Ang naka-diferensya lang dito, yung 120 is earthed siya kasi may neutral. Ito, neutral to line 2 or line 1 to neutral. Pero ito guys, 230 volts. Lahat yan hot wire. So mayroon talaga yung kuryente. Kasi ito naman yung neutral. Diyan natin gagamitin yung neutral dyan. Kasi yung neutral, yun ang naka-grounded. So it means na itong dalawang conductor ay hot wire yan. So dito sa kabila guys, ito transformer. Makikita nyo, gumawa lang ako ng transformer dito. Power transformer kay makikita nyo na mayroon X1, X2, X3. Yun ang sinasabi ko, ito X1, X2, X3. So dito sa transformer na binisualize ko guys, ito ngayon yung line 1 neutral at saka line 2. Ito yung earthed, naka-ground ito guys. So ngayon, dahil ito ay 3 wires, ito line 1 neutral saka line 2. Ang nangyari ngayon, gumagamit sila ng wire na triplex cable. Ito guys, dinodrawing ko yung triplex cable. Ito yung service strap. Ito yung open wire na tinatawag natin na open wire bare aluminum messenger ito guys, ito. Ngayon naman, itong dalawang linya na to, ito ay insulated. Ito rin, ganun din. So it means, ito yung hot wire. Ito yung conductor itong dalawa. So nagiging 3 wires. So ngayon guys, kung paano ito kinabit doon sa transformer, ganito mangyari niyan. Ito yung
neutral. Ito yung line 3 neutral, at ito naman yung line 1. So yan guys, yun ang ginagamit namin natin noon during the time of American colonization. Sila ang nagpauso niyan dito sa atin guys, kasi sila ang nagdala ng mga ekwipo na yan na ginagamit hanggang ngayon. Pero yung ibang lugar, ina-adapt rin yan sa ibang lugar ng Metro Manila, pero sa mga provinces iniba na. So ito ngayon yung tawag natin na 3 wires, single phase 3 wires. No guys, yan nga pala guys, dito sa diagram na ito, itong kabila guys, ito yung tawag natin na linya papunta ng primary line, yung binibigay ng provider. Ito yung mga high tension supply na umaabot ng 16,000 volts pataas, ganun. So bago papasok dito sa transformer, galing dito, bago yan papasok sa transformer, mayroong cutout fuse yan. So ngayon guys, isunod natin yung 2 wires na single phase 3 wires, yung tinatawag nila na line to ground. So ito na guys yung single phase 2 wires. Ito guys, pareho din ito sa single phase 3 wires na diagram, pero may kaibahan lang dito, yung connection niya. So dito guys, sa single phase 2 wires, tinatawag natin line to ground minsan, or nasanayan na tawag ng ating makasamahan. Ngayon guys, bago natin i-explain ang block diagram, pakinggan muna natin ang short story kung bakit nagkaroon tayo nito. Noon na kasing panahon, dahil sa open trading tayo, marami na nagsidatingan ng mga gamit kuryente galing sa iba't ibang bansa na ang gamit ay 240 volts. So para hindi na mataas yung stress, ganito na lang, to make it short, nung magmula sa mga taon 70s, nagkaroon tayo ng changes. Nagkaroon tayo ng rural electrification program at pinadaan ito sa mga cooperative. Magmula noon, instead 120 volts ay binago na ito. Dahilan nga sa mga nagsidatingan ng mga devices na gamit, industrial, na supply ay 230 volts. So dito nag-utilize ng voltage supply ang mga provider. Instead 110 volts, gumawa na ng 230 volts. Ito yung tinatawag nating line to ground or single phase 2 wires. Sa mga rural areas at provinces, ginagamit na rin ito. Sa ngayon, ipakita kong diagram. Ito na nga ang diagram, magkaroon ng line to ground supply ito. So guys, i-explain ko muna kung ano ang single phase 2 wire. Kanina guys, ito siya
Na-explain ko na X1, X2, X3. So sa transformer ganon din. Ito yung line 1 at line 2. Ito yung neutral sa gitna. So ang kaibahan lang nito guys, dahil binago nga yung sistema ng ating kuryente, so nag-utilize tayo ng 230 volts. So ito nangyari ngayon. Kung dito tayo sa neutral at saka line 1, alam naman natin na 120 volts lang yan. At saka dito naman sa neutral line 2, 120 volts. So para makuha ng 240, dito tayo sa dalawang conductor, itong line 1 at saka line 2. So nagkaroon tayo ng 230 volts. At guys, ito ngayon yung tanong. Dahil meron tayong, yung supply natin is line to ground. So kailangan hanapin natin yung ground, kasi guys, ito dito sa line to ground, itong neutral ay maiiwan ito sa transformer. So walang connection ito. Paano tayo kukuha ngayon ng ground? Kasi ito ay puro ito hot wire. So ang mangyari nito guys, kasi hanger na yung neutral, hindi natin gagamitin, isa sa line 1 or line 2 ang iga-ground natin. So pipiliin na to line 2. Okay, ito ngayon yung iga-ground natin. So earthed na ito, earthed or grounded. So guys, dahil grounded na ito, magmula dito sa conductor, grounded conductor, ito na yung tinatawag nating grounded conductor. Kasi ginaground na, with the respect to the ground, lalagyan talaga na ito. At ito ay papunta sa mayroong ground rod sa ito, may ground rod. So yung wire nakaganon. Ito naman nakalubog sa lupa, earth. So it means ito nga yung grounded conductor natin, and nagkaroon na ito, nawala na yung voltahe niya na dinadala niya kasi hot wire ito. Ito ngayon siya magmula dito hanggang dito is sa lupa, kuha na siya ngayon ng 0 volt. So it means wala nang kuryente yan. So yun ang obvious naman kung sabihin pa natin na line to neutral, kasi neutral na iwan dito sa gitna.
So nagkuha lang tayo ng ground sa isang conductor ito. So it means na pwede rin ito tawagin na line to ground. Ako guys, okay na ako dun sa line to ground kasi obvious naman, grounded naman talaga itong conductor na ito. So ang term ko niyan is line to ground. Dito sa kabila guys, mayroon transformer din dito at mayroon akong duplex wire na service na drawing lang guys. So ito yung hot wire or conductor. Tsaka insulated ito guys. Insulated din ito. Yung may balat. Ito ngayon yung open bare wire. So open ito guys. Ito ang sinasabi ko na 0 volts ang dinadala nito. Kung meron ng voltahe ito, maaaring 0.5, 0.8, ganun lang. So ito yung service drop. Ngayon guys, ito nangyari. Dito sa transformer naman, ito siya ngayon yung connection. Ito yung neutral line 2. Neutral or line 2. Ito naman yung X3 line 3. Ito lang line 1. So ito guys yung nakahanger lang ito. No connection. No connection. So ang nangyari ngayon guys, ang line 1 ngayon, yung hot wire ito, papunta ito dito sa hot wire or conductor na insulated. At ito namang isa guys, itong line 3, papunta din ito dito sa open wire na tinatawag na natin ito na messenger din. Messenger. So open ito guys, 0 volt din ito. 0 volt. So yan ang sistema ngayon na ginagamit natin sa mga provinces at ibang rural areas dito sa Pilipinas. Kaya uso ngayon yung 2 wires lang ginagamit. Ito yung tinatawag natin guys na single phase 2 wires kasi ito lang line 1 na hot wire at saka line 2 na grounded conductor. So kaya nagiging single phase 2 wires, nakahanger na kasi yung neutral. So ako preferably akong tawagin itong line to ground kasi naka-ground naman yan siya. So may tanong dito guys, pwede naman natin gamitin yung 3 wires, okay naman yun para din kasi mayroon yang 110 at saka mayroon 230 volts na lalabas. So ganito guys, kasi guys
Kung sa mga mayayaman, walang problema dahil kaya naman nila gastusan yan. Yung ganong sistema. Kagaya ng mga Amerikano, baliwala lang yan sa kanila kasi mayayaman sila. Tayo mga Pilipino kasi noong unang panahon, bihira lang ang mapera. Kung naghahanap tayo, yung economical. At saka mas maganda kasi yung 2 wires dahil nakatipid ka kumpara sa 3 wires. Isipin mo guys, magmula doon sa bahay mo, ito ngayon 3 wires ito. Medyo mahal-mahal naman yung 3 wires. Samantala itong duplex wires na service trap, mas nakamura ka kasi dalawa lang yan. So, yun din ang advantage na makukuha mo dyan sa 2-wire system na single piece. Yung 3 wires kasi guys, yung 3 wires kasi medyo sensitibo ito. Alam mo kung bakit? Mag-sample tayo. Dito sa 3 wires guys, halimbawa mula transformer o 3 wires yan, ito neutral, ito line 1 at saka line 2. Ito 3 wires to ha. So dito 120 volts, 120, and then dito is 230 volts. Ito naka-ground ito sa lupa. So ito na. Dahil 230 yung gamit natin, ito. So pupunta tayo ngayon sa breaker. Papunta yan siya doon sa breaker. Ito na yung breaker mo. Ito. Lagay natin 15 ampere trip. Ito yung circuit breaker. Ngayon, gagawa tayo ng linya ng ilaw. Mula sa breaker, kasi hot wire ito lahat. Hot wire itong dalawa. Mula sa breaker, papunta tayo sa switch. Pagbutan ng switch, meron tayong ilaw. So, ganun. Light. So, para ma-complete circuit yan, ito siya. Dito. So, ayan na guys. Ito neutral. Naka-ground siya. Grounded. Yung neutral. Ngayon, puro hot wire ito. Itong dalawa. Pag i-on mo siya, iilaw yan. Siyempre. Pag i-off natin, naka-off light yan siya.
So yung kuryente na magmula dito, yung hot wire, conductor na hot wire to, mapuputol yung kuryente dito hanggang dito. Pero isipin nyo guys, kahit naka-off na yan, may kuryente pa rin yan. Dahil dito sa isang breaker, dumadaan pa rin yung kuryente. Dumaan sa ilaw, papunta dito. So, ngayon, naponder ito, pundi. At ikaw ito, ayan, tao. Gawa tayo ng tao. May kamay ngayon. Pinalitan niya ito. Pinalitan ng bulb. Aksidente na hawakan niya itong thread ng bulb. So, nakukuryente siya ngayon. Dahil nasa loop o grounded ang inapakan niya. Yung kuryente ngayon, dahil napuputol dito, naka-off yung switch na yan. So, walang kuryente, wala na putol. Akala mo yung naputol na yun. Ito naman hot wire. Tuloy-tuloy yung kuryente niyan. Tuloy-tuloy yung kuryente. Papunta dito. Dahil putol yan, dito na sa yun dumaan. Ngayon, magkaroon ka ng electric shock. Ganon ba? Electric shock. Ganon. Oo. So, makukuryente ka ngayon. Kasi, pagdaan yan, papunta yan doon sa lupa. Itong neutral na ito ay naka-earthed to. Naka-earth. Ito naka-earth. So, ang mangyari ngayon, pasok sa yung kuryente at babalik naman doon sa linya na to. So, na-complete circuit ka ngayon ng 110 volts. Kasi, pagpasok dito, neutral, ito, kalahatin din. Pagpasok dito sa neutral, babalik na naman yan doon sa line to. Yan, o. Papasok na naman yan. Punta na neutral, and then papasok dito. Babalik dito. Pasok ng breaker. Ito na naman. So, complete circuit ka ngayon. So, yan ang kaibahan sa three wires na ito. Dahil lahat ng ginagamit ay conductor. So, ang ibig sabihin nito ngayon ay line to line ang labas niyan. Pag line to line, guys, pag line to line, pareho yan sila, may kuryente. Kung i-open mo ito, mayroon pa ito. So, yun yung nangyari ngayon, na makukuryente ka talaga. So, isa din ito sa dahilan kung bakit binabago nila ngayon yung sistema ng three wires. Although marami pang gumagamit ngayon ng ganito sa ibang lugar ng Luzon. Pero kadalasan ay yung two wire system na yung ginagamit nila. Yung single phase two wire system na tinatawag nating line to ground. Isa din ito kasi sa dahilan kung bakit
Kung paanga-anga ka, tanga-tanga ka, kung magpalit ka man lang ilaw kung ganito rin, ito yung i-off mo, yung dalawa na to. Off the breaker. Para sigurado talagang walang voltahe na lalabas dito sa dalawa. So kahit nahawakan mo pa ito, kabilaan, so safe ka na. Ngayon kung yung tao walang kaalam-alam sa kuryente, halimbawa wala ka sa bahay nyo, ponder, pinalitan ng bago, in-off mo lang itong switch, so kampante naman na palitan ng anak mo yung ilaw, hindi niya alam na may kuryente pa pala itong isa. So magkaroon ka dyan ng electric shock, mako-complete circuit ka, makukuryente ka, delikado ka na dyan. So sana guys, nakuha mo yung kunting paliwanag ko sa bakit gumagamit tayo ng single phase 2 wires. Ito guys, okay naman din yung 3 wires, kaya lang economical yung single phase 2 wires. So sa sunod guys, abagan ninyo na mayroon akong ginawang drawing din ng single phase 2 wires na line to ground. Ito ngayon yung i-actual demo ko sa inyo sa susunod kong video. At sana nakakuha kayo ng ideya, kunting ideya sa aking YouTube channel na single phase 2 wires. So itong diagram nito guys, sa sunod tatalakayin natin ito at saka ipakita ko sa inyo ang demonstration nito na actual tapping o actual paglagay ng mga ilaw, mga switches. So yun lang guys, at maraming salamat sa pagkikinig ninyo. Sana i-subscribe naman ninyo yung channel ko, like, share. God bless us. Okay, thank you.